Oh, magbabasa si teacher, makinig ha, kasi may tatanong si teacher after. Habang nag-attendance, pwedeng makinig ang tenga. Bali yung Ephesians, pero ang Tagalog niyan, Epeso. Kikyu. Epeso, chapter 6, verse 15 to 17. Malikli lang naman po yan. Makinig lang po kay teacher ha. O 15, chapter 15. Sabi, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa ng pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. At 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Tuloy ko pa rin sa 18 na kasi medyo maganda yung 18. Sa 18 sabi niya, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, manalangin kayo kahit anumang sitwasyon, bad times or good times, sabi ng Lord. At humiling. Ibig sabihin ng humiling, humingi. Diba? Sige na, kompleto na. Humingi or humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa, sabi. At patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Amen. Napakaanong salita ng Diyos, no, diba? Sabi sa Epeso, gawin daw natin panangga ang ating mga pananampalataya. Kasi di ba may panangga na sinasabi yung gano'n? Yung armor to gagawa. Yung level 2 kasi yun ang gagawin sa atin kasi medyo mahirap yun. Kaya gagawin na lang natin yun yung nandoon. Eto, gugupitin nyo to na, gugupitin nyo to, tapos pag gagilipit yung pinakaganyan, kukulayin nyo siya, color, tapos lalagyan nyo siya sa likod ng, parang pwedeng isuot dito sa kamay. Tapos gagawin nyo siyang parang panangga. Gagawin nyo siyang ano, bibigyan ko kayo ng materials mamaya, gagawin nyo ha. O yan, nabasa na ni teacher ha, yung Epeso 6, 15 to 17. O, dito na tayo. Basahin ng konti ni teacher. Sabi, feet prepared with the gospel of peace, sabi niya. Roman shoulder, work, cardigan, heaven-sold military sandals, spiked with iron stud. They were tools designed to stop a shoulder from sleeping during a war, sabi niya. Mamaya pagpanood ko video lesson. Sabi niya, ito pa oh, makinig ah. Makinig. Sabi niya, sabi oh, to do battles, a shoulder must be prepared to move out. Our readiness to the stand of move forward comes entirely from the gospel, the good news about Jesus. Ayan, sunod na tayo. Ayan, sabi niya, the shield of faith. Sabi niya, the shield of faith, the Roman scotum was a massive door-side shield made of wood. Gawa daw sa kahoy yun. Pero makapal siyang klase ng kahoy. Before battle, shoulder would soak them in the water. When enemy archers shot flaming arrows, the leather instantly snowfight out the fire. Nandali yan eh. Hindi nakaintindihan ng teacher eh. Pakinig na ka. The shield of faith, sabi niya, the spiritual enemies are constantly throwing fiery arrows your way. Things like that, fear, lies, and sudden discouragement.
The best way to the catch and deflect the balls in by holding onto your shield of faith. Kasama mo si mama mo? Kasama mo si mama mo? Ito na po, sabi, the helmet of salvation daw. The helmet of salvation. The helmet of salvation. The helmet protect your mind, your thoughts, and your spiritual security. Sabi, yung pinakapanangga na yon, siya yung magsisilbing, harang na magbibigay sa atin ng mga kasalanan. Kaya nga po sabi nila, kaya di ba sinasabi nila, pagka ikaw daw nagkaroon ng kasalanan, kailangan humingi ka agad ng tawad sa Lord. Kasi ang pinakapanangga natin sa ating kasalanan ay ang paghingi ng tawad sa Lord, siyempre. Sa kahit sa lahat, siyempre dapat, pagka ikaw humingi ng tawad, huwag mo na ulit gagawin, huwag mo na ulitin yung ginawa mong kasalanan. Kasi humingi ka na ng tawad kay Lord, di ba? Kaya dapat pag humingi ka ng tawad, tinake na yun. Dapat hindi ka na ulit gagawa ng kasalanan. Kaya minsan, pagka nagsalita tayo ng bad words sa kapwa natin, kasalanan na yun. Kaya dapat huwag tayong magsalita ng bad words. Kahit sa mga kalaro lang, sa mga classmates, sa mga kapitbahay, ganyan. Pagka galit ka, huwag ka na magsalita, mag-anot ka na lang, mag-silent na lang. So, di kaya sabihin mo na lang sa mama niya or kung anong ginawa sa iyo para hindi ka makasakit ng damdamin ng kapwa ng iba, di ba? Very good. Kaya sinasabi, the helmet of salvation, siya yung yung ating mga kasalanan, pag humingi tayo ng tawad, siya yung nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Kasi pag hindi tayo humingi ng tawad sa Lord, mapupuno lang tayo lagi ng kasalanan. Hindi tayo magiging malinis ang puso, syempre. Kaya di ba sinasabi ng Lord, pag ang mga bata ay, ang kasalanan ay kabayaran, anong kabayaran ng kasalanan? Ang kasalanan ay kabayaran ay? Kamatayan? Yes, very good. Di ba kamatayan? Kaya nga, pag ipon ng kasalanan, tapos hindi ka humingi ng tawad kay Lord, ang kapalit nun ay kamatayan. Kaya dapat unang-una, lagi kayo mag-pray sa Lord, magpapalinis ng puso, magpapalinis ng isip, at higit sa lahat, wag magsasalita ng masama laban sa kapwa. Lalo na pagka mga ka-classmate nyo, syempre. Pagka alam nyo, meron siyang sinabing bad words, huwag nyo nang gayahin na gantihan din ng bad words, diba? Dapat maging gentleness tayo. Alam niyo po yung gentleness? Yes. Pagiging gentle, yes. Ano po ibig sabihin? Being gentle. Ano sa Tagalog? Ano mo? Pagiging gentle, Gab. Sa Tagalog ng pagiging gentle. No? Baitan. Ha? Malapit na. Konti pa. Sige pa. Softness. No? Gentleness. Kabutihan. Very good, di ba? Kasi tayo, mahirap maging mabuti, di ba? Sa kapwa, lalo na pag inaaway tayo. Siyempre, ikaw ba pag inaaway ka, gusto mo maging mabuti ka? Kaya lang, di ba? Dahil tayo nasa Lord, baka mahulog ah. Dahil tayo nasa Lord, dapat maging mabuti tayo o maging gentle tayo sa kapwa natin. Ay, dali mo muna sa mama mo. Wala dyan si mama. Andun sa labas, dali mo muna na. Nag-usap sila dun. Para hindi tayo ma-disturb. Get your bag. Thank you, Samara. Ano yung sulat sa'yo? Balik na tayo next. Pakibasa nga po yung nasa nasa laptop, yung lesson. What are armors? Ulit. 1, 2, 3, go. Sabi niya, what are the 3 armors? Ibig sabihin ng armors ay? Kabutihan. No, sandata. Panangga. Yan daw yung tatlong klase, tatlong uri ng panangga or sandata na pag-aaralan natin ngayong araw na to.
Sandata, ibig sabihin panangga. Diba? Yung, harang, ibig sabihin. Yan yun, no? Nakakita niyo yung mga picture na yan. Ayan, nabasahin niyo ang sintro ng katotohanan, ang baluti ng katwiran, mga paan na nilagyan ng ebanghelyo ng kapayapaan, ang kalasag ng pananampalataya, at ang helmet ng kaligtasan. Di ba ang ganda ng helmet? Parang si ano siya? Ha? Hindi, meron pang isa rin Tarzan. Hindi, meron pa. Yung nilalagay sa mukha talaga. Mukha ko yung spear Yung tinatakpan. Ano tawag doon? Nakalimutan yung pictures. Marsman? Parang Marsman o Iron Man. Iron Man? Definitely Iron Man. Innovation. Ito daw na. Ito. Spartan? May sword po. Spartan? Ay, sword. May sabi, Straight from Mystic Warning. sabi niya mag-create daw tayo ng own shield. Ibig sabihin, sariling panangga. Yes. Yun yan, bibigay ko sa inyo, gagawin nyo. Decorate is and then use the shield to protect yourself as the teacher throws scrambled paper balls that represent the pain from the enemy. Ngayon, kakagawin ko kayo ng panangga, ha? Bibigay ko sa inyo, lalagyan nyo ng... Gagawin nyo ganito, lalagyan nyo siya ng color, bawat letter, tapos yung mga pagitan, tapos gugupitin yun. Pag ginupit yun, maglalagay kayo sa likod nung para siyang suot sa braso. Yung kasya yung braso nyo, ha? Tapos, pipicture ko kayo ng kaganon. Kailangan, makulay yung mga letter para pag ginanon nyo, makikita sa picture. Sabi, put on the full armor of God. Diba? Bibigay ko sa inyo yung material sa magawa ng technique, ha? Basahin muna natin to. Basahin muna natin to sabay-sabay. Naka 1, 2, 3, go! No, Ephesians. Ephesians chapter 6 verse 16. Lagi ninyong gawing talangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagihiyab na palasok ng limbo. Jablo. Ano yun? Limbo. Sabi niya, lagi ninyong gawing panangga. Ibig sabihin ng panangga, harang. Ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng mundo. Ano yung palaso? Sino nakakaalam ng palaso? Palaso. Sabi niya, sa lahat na nagliliyab, umaapoy na palaso ng diablo. Palaso? No? Ano yun? Medyo mas maganda sa Tagalog, yung palaso. No? Pambato? Panlaban! Yun! Panlaban, hindi pangbato. Panlaban sa diablo, syempre. O sige, bibigyan kayo ng teacher ng pang-activity ko. Mga nakumpleto na ito, anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ba't senso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si Shana din, nilagay mo? Shana, Sia, is mag 6, 2 years old. Okay, bibigyan na ni teacher yung